Merong naganap 2,000 taon ang nakalipas, eksakto at nangyari sa tumpak na pagkakasabi ng lumang tipan. Siguradong mas lalalim pa ang pagkaunawa mo sa kung ano ang nangyari sa krus habang daladala ng Panginoong Kristo ang bigat ng kasalanan ng sanlibutan. Makinig kang mabuti kapatid, dahil ang misteryong itinago ng kaaway sa iyo, ilalahad ng salita ng Diyos sa oras na ito. Ang 3 oras na kadiliman at ang pagliligtas ng Diyos sa sanlibutan. Nang mag-alas 12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Can you imagine? Katirikan ng araw, biglang dumilim at hindi ito nag-stay ng sandali lang. For 3 hours of total darkness. Walang kamalay-malay ang mga tao, even sa panahon natin. Akala ng iba nagdilim lang, pagkatapos nawala na. Pero merong nangyayari symbolically. At kung ano yon, ito yung misteryo at kailangan mong mapakinggan ito. Yung bigat na daladala ng Panginoon, kaya merong kadiliman at nag-stay ng 3 hours. Yung mga tao doon, nagtaka, bakit ganito kadilim? Kasi kung solar eclipse lang ito, mag-i-stay lang ito ng 10 seconds to 7 minutes. Can you imagine? Katirikan ng araw, alas 6 puputok ang araw dito sa Jerusalem. Pangalawa, 9 a.m. Pangatlo, 12 noon. At hanggang alas 3, tirik na tirik yung araw. Pero sinadya ng Panginoon na ito ay magkaroon ng kadiliman dahil ito ang nakasaysay sa Biblia at nangyari dahil sa fulfillment of the prophecy. Amos 8 verse 9, sa araw na iyon, palulubugin ko ang araw sa katanghaliang tapat, kaya didilim ang buong lupain kahit araw pa. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Ito ang eksaktong naganap. Nagkaroon ng matinding kadiliman at nagtagal ng 3 oras. Nagulat ang buong nakasaksi at tila ikinabahala ito dahil anytime pwedeng bumaba yung judgment ng Panginoon. Gusto ko maunawaan mo to kapatid na bawat nakalagay sa Biblia ay merong pinaparating na mensahe ang Panginoon. Mapa numero o mapa elemento ito. Kadiliman at ang numero ay merong sinasaysay dahil ang 3 oras ay sumisimbolo sa numerong 3 na ang ibig sabihin ay divine and wholeness. May nagkakaisang Diyos sa ibababang hatol o biyaya. At ang kadiliman ay sumisimbolo sa paghatol sa kasalanan. 3 days of darkness sa Exodus. Ito ay nagre-refer sa judgment dahil sa kasalanan. 3 nights in the belly of fish kay Prophet Jonah. Sumisimbolo ito sa grace ng Panginoon. Nagkataon lang ba na 3 hours nag-stay yung darkness sa crucifixion ng Panginoong Kristo? Hindi. Kasi yung 3 hours of darkness is symbolically suggest na ito ay ibababa ng Diyos yung hatol niya sa mga tao. Pero saan lumanding yung judgment? Di ba sa Sodoma at Gomora? Sa panahon ni Noah, merong darkness nangyayari. Bumababa po iyan at nare-receive ng mga tao. But at this point, hindi bumaba doon sa mga tao, kundi ito ay inako ng Panginoong Hesukristo. Wala tayong nabasa na merong nakidlatan at merong namatay na tao doon sa darkness. Sa panahon ng crucifixion ay pag-e-end ng Passover feast. Ang Passover feast, hinahain ang tupa para i-cover ang kasalanan ng mga tao. Pero sa crucifixion, hindi lang kino-cover ng Panginoon ang kasalanan ng tao, kundi ito ay paglilinis sa kasalanan ng tao at kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Kung aaralin natin, walang bumabang judgment at tumamang judgment sa crucifixion sa kadilimang nag-stay ng 3 hours, kundi ito ay inako ng Panginoong Hesukristo. Dahil yung kasalanang dala niya ay hindi niya kasalanan dahil hindi siya nagkasala. Ang kasalanang daladala niya at inaako niya ay ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya habang tinutuya ang Panginoong Hesukristo na nakahang sa krus, sabi niya, Father, forgive them, for they don't know what they do. Hindi nila alam kung ano yung nangyayari spiritually speaking. Pero yung kahabagan ng Diyos at yung planong pagkatubos sa sanlibutan ay nagaganap sa panahong iyan. After of 3 hours of darkness, ito yung nasabi niya, Ilay, Ilay, lama sabaktani. Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Nangangahulugang hindi niya naririnig yung tinig ng Diyos Ama. For the whole entire ministry ng Panginoong Kristo, lagi siya nakikipag-usap sa Diyos Ama. Sa pagkakataon pong ito, wala siyang naririnig dahil sa nag-iisang dahilan.
sa kasalanang inako niya. Sa sobrang bigat ng kasalanang inako niya, hindi niya marinig ni isang tinig ng Diyos Ama. At ang kasalanang iyon ay ang kasalanan natin. Ito po yung sinabi niya doon sa Mount of Gethsemane na halos hindi niya makayanan kasi alam niya yung mangyayari. Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi lang ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Ang Panginoong Jesucristo ay nanaghoy ng matindi. He is anguish, fear, and felt betrayal kasi iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Yung napakaraming followers at ang natira lang kahit doon sa krus ay dalawa, si John at si Mary. Pinagkanulo siya, itinatwa siya at lahat ng nagsabing Hosanna, Hosanna, yun din yung nagpapako sa kanya sa krus. Kaya sinabi ng Bible, lumuha ng dugo ang Panginoong Jesucristo kasi meron naglalaban sa loob niya. Tinatawag na hematidrosis. Nagputukan ng mga ugat sa loob. Kaya bago pa niya matanggap yung 39 to 40 stripes, madampi lang yung balat ng Panginoong Jesucristo. Ito ay matinding suffering na. Tinanggap pa rin ng Panginoong Jesucristo yung 39 to 40 stripes na ito ang itsura ng latigo. Ang sabi ng Bible, there is no form in human being sa itsura ng Panginoong Jesucristo. Tanggal lahat. Nagmistulang hayop ang itsura dahil sa ginawa. Hinamak siya, tinakwil ng mga tao. Dumana siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutan na dapat sana'y tayo ang dumaranas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang nagbigay sa atin ng magandang kalagayan at dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Yan ang misteryo sa 3 oras na kadiliman sa crucifixion at ang pagliligtas ng Diyos sa atin sa tiyak na kapahamakan. Kaya nabanggit ng Panginoong Jesucristo, it is finished. Natapos na ang pag-aalay para sa kasalanan dahil siya ang huli at perpektong alay para matubos tayo sa ating mga nagawang kasalanan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord and Savior. Telestai, paid in full. Jesus paid it all. Binayaran niya ang dapat na tayo ang magbabayad. Ito ang puso ng Panginoon. Maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Pagsampalatayanan natin yung ginawa niya sa krus. Panginoong Hesus, salamat sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Yung para sa amin ay kinuha niyo para kami ay magkaroon ng mabuti at maayos na kalagayan, para magkaroon ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Kahit sa kapangyarihan ng kamatayan, kami ay mawala. Salamat sa ginawa niyo, Panginoon. Tinatanggap po kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Hihingi ako ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan, Panginoon. Patuloy niyo akong pagharian, patuloy na maganap ko ang kalooban ninyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung nakatulong sa iyo ito, follow, subscribe. If you have question, let me know in the comment section. Gusto ko share mo to sa unang taong ipapaisip sa iyo ng Panginoon at isave mo para pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. God bless kapatid. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.